Sa ating pong huli at ikatlong awiting spiritual, page 122. Page 122, Christ Eternate. Christ Eternate, sing. It may be at morn when the day is awaking, when sunlight through darkness and shadow is breaking, that Jesus will come in the fullness of glory to receive from the world His own. O Lord Jesus, how long ere we shout the glad song, Christ Eternate, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah. It may be at midday, it may be at twilight, it may be perchance that the blackness of midnight will burst into light in the blaze of His glory, when Jesus receives His own. O Lord Jesus, how long ere we shout the glad song, Christ Eternate, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah. While its host cries, Hosanna from heaven descending, with glorified saints and the angels attending, with grace on His brow like a halo of glory, will Jesus receive His own. O Lord Jesus, how long ere we shout the glad song, Christ Eternate, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Last stanza. O joy, O delight, should we go with gladly. No sickness, no sadness, no dread, and no crying. Caught up through the clouds with the Lord in the glory, when Jesus receives His own. O Lord Jesus, how long ere we shout the glad song, Christ Eternate, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Amen. Ngayon naman pong hapon sa pag-aaral pong muli po ng ating salita po ng ating Panginoon Diyos, atin naman pong tawagin ng ating ikalawang mangangaral, si Pastor Norman Millares. Pagpalang hapon sa ating lahat. Buksan po natin ating mga Bible sa
2 Peter. 2 Peter tayo. Second Peter chapter 1. Beginning in verse 5 up to verse 11. 2 Peter chapter 1. Verse 5. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge self-control or temperance, and to self-control patience, and to patience godliness, and to knowledge, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity or love. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren, nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. May God bless the reading of His Word, giving all diligence. Yan po pamagat ng ating tatalakayin ngayon pong gabi. Tayo po'y dumulog sa Diyos sa panalangin. Dakilang Diyos na banal, makapangyarihan kataas-taasan sa lahat, purihin kayo at luwalhatiin, patuloy ang aming paglilingkod at pagsamba sa inyo, ayon sa inyong ipinag-utos sa amin. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na ang pananambahang ito'y maging katanggap-tanggap sa inyo. Ibuhos nawa ninyo ang iyong pagpapalang espiritual sa aming lahat. Turuan niyo kami, Panginoong Diyos, makita namin ang tunay naming kalalagayan sa salamin ng iyong mga salita. Dalangin namin na bigyan niyo kami ng kaunawaan, maliwanagan kami, malaman namin, Panginoong Diyos, ang iyong kalooban sa aming buhay, at kung ano po ang iyong naisin, Panginoong Diyos, na aming dapat gawin, upang kami po ay makapagbigay ng kaluguran sa inyo. Bagabagin niyo kami sa aming mga kasalanan, pakita niyo po sa amin ang aming mga pagkakamali at pagkukulang, at magkaroon kami ng tunay na pagsisisi. Gawin niyo pong kalakasan, kaliwanagan, kaaliwan, pag-asa, pagpapala, ang iyong mga salita sa amin. Gabayan nawa kami ng iyong banal na Espiritu. Sa banal na pangalan ng Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Sa mga salitang ito ni Apostol Pedro ay kanyang ipinahayag ang pangunahing bagay na nilayon ng kanyang sulat. Ito ay upang gisingin at hikayatin ang mga mananampalataya o ang mga hinirang ng Diyos na sumulong, mag-persevere, magpatuloy sa biyaya at kabanalan. Matapos silang magsipagkamit ng mahalagang pananampalataya, gaya ng sinabi sa verse 1, na sila'y nakapag-obtain like precious faith. Matapos silang pagkalooban ng lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamagitan ng banal na kapangyarihan ng Diyos. Gaya ng sinabi dun sa verse 3, na sila'y naging kabahagi, partakers of the divine nature. At matapos silang naging mga sa verse 4, matapos silang naging mga kabahagi ng banal na kalikasan. Nang dahil dito ay pinagkalob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos. Yamang nakatanan sa kabulukang nas sanglibutan dahil sa masamang pita. Ibig sabihin,
bilang mga mananampalataya kay Kristo o mga nagpahayag ng pananampalataya kay Kristo, anong dapat nilang gawin? Kinakailangan sila'y magkaroon ng progreso sa kanilang buhay bilang mga mananampalataya. Ito ay isang napakagandang simula ng kanilang kaligtasan. Pero, hindi ito dapat tumigil. Hindi ito dapat pagpahingahin. O, hanggang dyan na lang yan, ano? Na para bagang sila ay perpekto na o kumpleto na. Ipinanalangin sila ni Pedro na ang biyaya at kapayapaan ay lumago sa kanila. At ngayon, pinahiyuhan niya sila na magpatuloy sa pagtamo ng higit pang biyaya. Ang ibig sabihin natin dito, mga kapatid, ibig lang sabihin, matapos makaranas ng kaligtasan ng isang tao, kinakailangan niya magkaroon ng progress sa kanyang buhay espiritual. At para makabahagi, o kaya para mangyari ito, kinakailangan gawin ito ng buong sikap. Again, ang sabi sa talatang 4, oo, at dalhin din dito sa pagkaragdag sa ganang inyo, o dahil din dito sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalatayang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman. Pansin niyo mga salitang buong sikap. Sa English, giving all diligence. Meron pong tungkulin na dapat gampanan ang isang taong nagpahayag ng pananampalataya kay Kristo. Or, ayon sa sinabi ni Peter, nakatamo, nag-obtained, nagsipagkamit ng mahalagang pananampalataya. So, ibig lang sabihin nito, matapos ang tao ay masave, matapos ang tao sumampalataya kay Kristo, ano kasunod? Once save, always save, wala nang gagawin. Kahit ano pang gawin, save naman, sa langit pupunta. Kahit gumawa na ng kalokohan, kawalangian, ng kasalanan, save pa rin. Kasi sinampalatayan si Kristo, tinanggap si Kristo. So, once save, always save. Ganun ba yun? Wala nang gagawin. Nagkakamali. Hindi ganyan ang tinuro dito ni Apostol Pablo. Yaong mga gagawa ng anumang pag-unlad sa relihiyon ay kailangang maging napakasipag sa kanilang mga pagsisikap. Kasi kung walang pagbibigay ng buong kasipagan, wala hong pagkakaroon ng anumang batayan sa gawain ng kabanalan. Wala. Yung mga tamad sa gawain ng relihiyon ay walang pakinabang dito. Yung mga hindi magpapatuloy at magsisikap sa paglago sa biyaya at kaalaman ng Panginoon Kristo at gayon din sa kabanalan at matuwid na pamumuhay, ay walang kabuluhan ang kanyang kapahayagan ng pananampalataya. Dapat tayong magsikap kung tayo ay papasok sa makipot na pintuan. At yan ang itinuro ng Panginoon Kristo. At marahil itong aral ni Pedro ay hango ito sa itinuro sa kanila ng Panginoong Hesus. Basahin natin ang Luke chapter 13. Luke chapter 13 in verse 24. Luke chapter 13, verse 24. Ganito, pakinggan niyo ang sabi rito, Tagalog. Magpilit kayong magsipasok. Magpilit. Sa English, strive. Nakita niyo? Kailangan mag-strive. Strive na magsipasok saan? Sa pintuang makipot. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. So yung salitang strive, yan ay nagpapahiwatig ng kasigasigan at pagsisikap sa gawaing relihiyon o sa gawaing kabanalan. At yan ang ating tutunghayan. So ito, walang pinagkaiba ito doon sa doctrine ng perseverance of the saints. Ito yun sa sinulat ni Pedro.
Una, titingnan natin ang mga idaragdag sa pananampalataya tungo sa pag-unlad. Pangalawa, titingnan natin, aalamin natin ang mga kadahilanan sa gawaing ito. At pangatlo ay ating tutunghayan yung mga pangaral ni Pedro na para bagang ito ay panghikayat o motivation sa pagtupad nitong banal na gawain. Una sa lahat, ano ang mga idaragdag sa pananampalataya? May dadagdag Tingnan nyo, balik tayo sa ating teksto, sa talatang 5. Yan. Oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag saga ng inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya. Sa English, and beside this, giving all diligence. Pag sinabing giving all diligence, talagang seryoso po ito. Ito po ay talagang buong sikap na tutuparin at gagawin. Kailangan dito ng sinseridad at dedikasyon. Hindi pwede dito ang katamaran. Hindi pwede. Hindi pwede dito yung titigil. Ano natin? Idaragdag sa pananampalataya ang mga sumusunod. Now, nagsimula, di ba ang kapatawaran o ang pagpapawalang sala o itinatawag sa English na justification ay nagsimula yan sa pananampalataya. At yan ay mababasa natin sa Romans chapter 3. Being justified by faith. We have peace from God our Father. Being justified by faith ay nakatamo ng katwiran. Ginawang matuwid. Tingnan po natin yan sa Romans chapter 3. In Romans chapter 3, sa verse number 21, but now the righteousness of God apart from the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe, for there is no difference. For all have sinned and come short of the glory of God. 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Dito sinasabi ni Apostol Pablo na ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan ng propitiation, redemption na ginawa ni Jesus Christ through faith in His blood. Meaning, ang kapatawaran ng kasalanan, hindi ho yan na may merito sa pamagitan ng kabutihang ginagawa ng tao, kundi yan ay sa pamagitan ng merito ni Jesus Christ. At sa Kanya dapat sumampalataya. At ang sumasampalataya ay pinawawalang sala. Look at in verse 28. Therefore we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. Justification by faith. Bagamat ang pananampalataya, hindi po yan dahilan ng kaligtasan. Hindi. Ang dahilan ng kaligtasan, yung katubusang ginawa ni Kristo. Kasi kung ang pananampalataya dahilan ng kaligtasan, ay mangyayari na ang kaligtasan ay meritorious. Ang pananampalataya, meritorious. Na merito ang kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya. Ang Yung Bible study ko po ako. okay. Sabay po kasi. Okay. Nagkaroon lang po. Pag-pray niyo po ako na share ko na yun. Sige. Okay. Next Sunday na lang po. Na-invite. Resource person by the speaker. Pag-pray niyo po ako. Alright. So matapos na ang isang tayo sumampalataya kay Kristo at pinawalang sala sa pamagitan ng dugo ni Kristo na nabuo sa krus para sa remission of sins, ano ngayon ang susunod? Kailangan yung pananampalatayang yan na siyempre galing din sa Diyos yan kaloob ng Diyos yan may gagawin dyan. Ito na yung sinasabi ni Peter. Merong mga idaragdag.
Kaya hindi lang natapos sa pananampalataya. Kinakailangan yung pananampalatayang yan ay lumago. O kaya yung pananampalatayang yan ay maging aktibo. Dahil kung hindi, patay yung pananampalataya. So una, ano idaragdag? Virtue. Virtue. Look at in verse 5. Sa inyong pananampalataya, ipamahagi o idagdag ang virtue. O sa Tagalog, kagalingan. O kahusayan. Sa Greek word, ang ibig sabihin niyan ay manliness. O yung pagiging lalaki. Kumbaga, magpakalalaki ka. Ganun eh. O ang ibig sabihin niyan, courage, tapang, o tibay, o kaya'y sigla, o kaya'y enerhiya, bilang isang sumampalataya kay Kristo. Ito'y nagpapahiwatig ng paninindigan. Pagka ang lalaki dapat, sabi, magpakalalaki ka. Ibig sabihin, pakita mo yung paninindigan mo, pakita mo yung tapang mo. Ganyan dapat bilang isang Kristiyano. Sa isang bagong mananampalataya na nagpahayag ng pananampalataya kay Kristo, dapat ipakita niya yung kanyang paninindigan, yung kanyang tapang, yung kanyang tibay, yung kanyang sigla. Ngayong siya ay binuhay mula sa mga patay sa pamagitan ng banal na Espiritu. So, dito nais ni Pedro na ipakita natin ang anumang katatagan o katapangan na maaaring kailanganin sa pagpapanatili sa mga alituntunin ng ating relihiyon at sa pagtitiis sa mga pagsubok na maaaring danasin ng ating pananampalataya. Yan ang dapat idagdag. Pangalawa, kaalaman. At sa kagalingan ay ang kaalaman. Nagsimula ang kaligtasan natin sa pagkakilala kay Kristo. Kaya nga sabi dito sa talatang 2, yun yung sabi dito sa talatang 2, 2 Peter 1:2. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Notice those words, knowledge of God and of Jesus our Lord. Again, nabanggit ulit yung knowledge sa verse 3. According as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him. Salvation started nung tayo nagkaroon ng knowledge of God, knowledge of Jesus Christ. Kasi kung wala namang knowledge, paano tayo makapagsasampalataya kay Kristo sa hindi natin kilala? Diba? How can they believe on whom they have not heard? Diba sabi sa Romans chapter 10, paano makapagsasampalataya sa Kanya na hindi naman nila napakinggan? Meaning, hindi nila kilala. Paano sasampalatayanan ng isang tao si Kristo kung hindi naman niya kilala si Kristo? Kailangan magkaroon ng kaalaman. At yung kaalaman na yan, dapat umunlad. Kaya, more knowledge. More knowledge. Anong knowledge? More knowledge of God. To know God more. Sapagkat yan ang prayer ni Jesus Christ. Doon sa John 17, verse 3, upang ikaw ay makilala nila na ikaw ang iisang Diyos na tunay. That's the prayer of Jesus Christ. Na makilala pa, lubos pang makilala ang Diyos Ama. Ganon din naman, more knowledge, to know Christ more. Katulad ni Apostol Pablo, ipinagpalit niya ang lahat ng mga bagay na anumang meron siya, kapalit ng kaalaman ni Kristo. Basahin natin yon sa Philippians chapter 3. Philippians chapter 3, babalik tayo sa 2 Peter. Philippians chapter 3. Tingnan nyo sa talatang 10. Ayan. Upang makilala ko siya. Bakit hindi pa ba niya kilala si Jesus Christ? Kilala na. Kaya lang, nais ni Pablong lubos pa niyang makilala. You see, more knowledge of Jesus Christ.
upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. See? Bagamat, sabi doon sa 2 Timothy 1:12, but I know whom I have believed. Di ba may kanta tayo? But I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Yes, bagamat nakikilala natin kung sino yung ating sinampalatayanan, pero yung kaalamang yon ay hindi pa rin perfecto. Hindi pa perfecto yan. It is still imperfect. That knowledge of Christ is still imperfect. At ang ating kaalaman sa Kanya ay sa isang bahagi lamang. Kung kaya't dapat nating naisin na malaman ang higit pa tungkol kay Kristo. Ang Kanyang misteryo at kaluwalhatian ni Kristo ng Kanyang pagkatao. Na hindi masaliksik na kayamanan ng Kanyang biyaya. Alamin pa ang Kanyang dakilang kaligtasan. Alamin pa ang mga ang Kanyang dakilang kaligtasan at ang mga kapakinabangan o benepisyo nito. Alamin pa yung Kanyang pag-ibig, yung magkaroon tayo ng panibago at pinalawak na karanasan ng pakikipag-isa sa Kanya. Kulang pa yun eh. Kaya kailangan lubos pa natin siyang makilala. Sabi nga ng isang awitin, Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, how I want to know you more. Yan yung hangarin ng santunay na sumampalataya kay Jesus Christ. So, doon sa pananampalataya kay Kristo, dapat dagdagan pa yon. At ang idadagdag, kahusayan, ikalawa, kaalaman. Ano pa? More knowledge of His doctrines. The doctrines of Jesus Christ. Kaya nga, pinag-aaralan natin ang doctrines of grace eh. Kasi turo ni Jesus Christ yan eh. Doktrina niya yan eh. Ang hindi ko maintindihan, itong mga Armenian, at pati rin itong mga peking sovereign gracer, bakit nila sinasabi na hindi kailangan, hindi mahalagang malaman ang mga katuruan ni Kristo? Anong gagawin? Ito tanong, kailangan bang ituro ang doctrines of grace? Oo o hindi? Ngayon, kung kailangan ituturo, kasi kung hindi ituturo, eh bakit si Kristo tinuro niya? Diba? Siya nagturo niyan eh. Hindi naman si John Calvin eh. Ngayon, kung mahalaga at dapat ituro ang doctrines of grace, bakit ituturo? Eh kung saved naman pala mga Armenian, ano ba kakaiba? Diba? Ba't kailangan pa nilang malaman yun? Eto pa matindi. Nung nalaman, itinakwil. Tapos save pa rin. Kita niyo yan? Anong klaseng turo yan? Aral ni Kristo ay tinakwil, pero save pa rin kasi sumampalataya. Hindi yan tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya, lumalago, dinadagdagan ng kaalaman. At ang kaalaman, hindi itinatakwil. Eh, ang mga Armenian kulang sa kaalaman eh. You see? Sa halip na magdagdagan, lumago, ayaw. Tapos sasabihin, save. Sasabihin, tunay na pananampalataya, tunay na sumampalataya. Wrong! Mali ang turong yan. Hindi yan tunay na pananampalataya. Kasi ayaw lumago sa kaalaman. Dinadagdagan na nga kaalaman eh. Ayaw. Kaya nga diba sabi ko sa inyo mga kapatid, dalawa lang ang magiging epekto kung bakit ituturo kapag ka itinuro ang doctrines of grace. Number 1, malalaman ng tao na talagang mako-confirm ng tao, talagang save siya. Malalaman niya na siya elect. Kaya nga, pagdating dyan sa verse 10, mamaya pupunta natin yan. Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. Kaya ang cambio niyan ganito eh. Paano mo matitiyak yung calling mo at yung election mo na sure, na tunay,
sa pamagitan ng pagdagdag pa ng mga bagay na ito, kahusayan, kaalaman. Pagsisikapan mo yan. Tapos itong mga Armenian ayaw pagsikapan. Ito namang mga peking sovereign gracer, sasabihin save. Aba, anong klase yan? Saan nyo nakita yung aral nyo yan sa Biblia? Mali! Hindi tunay na pananampalataya yan. Sa pananampalataya, kung totoo yan, kailangan dagdagan. Idadagdag mo ang kaalaman. Mga Armenian, kulang sa kaalaman At kulang na ayaw pa sa kaalaman. Yung scriptures of truth, yan, idadagdag yan. At dapat masigasig na saliksikin. Ayaw saliksikin Pag itinuro mo pa, ma-offend pa. Ayaw sa truth. They turn away their ears from the truth. Tapos sasabihin, save yung ganon. Malaking kalokohan yan, malaking kasinungalingan yan. Hindi yan palatandaan ng isang taong totoong save. Huwag kayo maniniwala sa mga yan. Maling-mali ang turo ng mga yan. Bibigyan nyo ng assurance, save yung mga ganon. Mali yan. Hindi ganyan ang turo ni Pedro. Dapat nga give all diligence nga na doon sa pananampalataya na meron na, dagdagan pa ng kaalaman. Idadagdag. At gagawin niya, masigasig na saliksikin ang aral ni Kristo para sa paglago at pagpapaunlad ng kaalaman sa mga banal na bagay. At may malaking impluensya sa yung kaalaman kasing yan may malaking impluensya sa isang matuwid, matino, at makadiyos na pamumuhay. Ano pa? Kalooban ng Diyos. Kailangan idagdag yan sa paglago. Siyempre, kailangan malaman natin kung anong kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi doon sa Roma, Kabanata 12, talatang 1, Romans chapter 12, verse 1, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yun ang kailangan natin upang ating malaman, upang ating mapatunayan kung ano yung mabuti, katanggap-tanggap, at kumpleto or perpektong kalooban ng Diyos. Yan nga rin ang prayer ni Apostle Paul sa mga taga Colosas. Tignan po natin sa Colossians, kung di ako nagkakamali. Colossians chapter 1. In verse number 9, for this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you. Ano prayer niya? And to desire. Ano ang desire ni Paul para sa church sa Colossae? That ye might be filled with the knowledge of His will. You see? In all wisdom and spiritual understanding. Bakit? Anong kahalaga niyan? That you might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Kasi paano mo malalaman? Paano ka lalakad ng karapat-dapat o kaya-aya sa Panginoon, nakalugod-lugod sa Kanya at maging mabunga, kung hindi mo alam kung anong Kanyang kalooban? Nakita nyo? Dapat malaman natin yan. Paano lalago ang ating kaalaman tungkol sa kalooban ng Diyos? Di sa pag-aaral ng Kanyang aral, katuruan, o doktrina. Nakita natin? Nang sa ganun, tayo mamumuhay ng kaaya-aya. Kalooban ng Diyos. Kinakailangan, alamin natin to at dapat nating isagawa o maisagawa ito. Dahil kung hindi,
kung wala tayong kaalaman, kung wala tayong knowledge of God or knowledge of His will, no? Bagaman tayo po ay maging masigasig sa mabubuting gawa, ang ating kasigasigan ay hindi ayon sa kaalaman. Gaya ng nangyari sa mga Hudyo. Pakinggan natin, basahin natin sinabi ni Pablo tungkol sa kanyang mga kababayan, mga Hudyo. In Romans chapter 10 verse 2. Pagka puro kasigasigan lang, wala namang kaalaman, wala rin kabuluhan kasi ganito mangyayari. Romans 10:2. For I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge. Di mali? Diba? Ganyan din sa mga Armenian churches. Puro sila zeal for God, but not according to knowledge. You see? Di mali? Kaya sabi ni Peter, ngayong may pananampalataya kayo, idagdag nyo ang kaalaman. Lumago kayo sa kaalaman. Para alam nyo yung mga dapat nyong gawin. Para malaman nyo kung ano yung tama at yun ang gagawin. Para malaman nyo kung ano yung aral, kung ano yung kagustuhan ng Diyos. Para yun ang gagawin nyo. Para tama ang gagawin nyo. Kaya kailangan lumago sa kaalaman. Hindi lang doctrines of grace. Lahat ng mga aral ni Kristo dapat ituro. Siyempre, importante yung doctrines of grace kasi may kinalaman sa salvation yan eh. Hindi pwedeng optional yan. Abay, sabi ba naman nung nag-post dun sa Facebook basta raw ang isang tao sumampalataya kay Kristo, okay na yun, save na yun. Maniwala man siya o hindi sa doctrines of grace. Kasi ang tao daw ay may kanya-kanya yung paniniwala. Ha? Pagdating sa salvation, kanya-kanyang paniniwala? Aba, anong klase yun? Isa lang ang turo, isa lang ang aral pagdating sa kaligtasan. Wala nang iba. At dapat tama ang aral pagdating sa kaligtasan. Dahil pag mali ang aral, mali ang kaligtasan. Pag mali na ang kaligtasan, walang tunay na kaligtasan. Hindi yung pwede yung kaligtasan ng Katoliko, pwede kaligtasan ng Iglesia ni Manalo, pwede kaligtasan ng Mormons, pwede rin kaligtasan ng mga Armenian na hindi niwala sa doctrines of grace, at pwede rin kaligtasan ng mga sovereign gracer. Ano yun? Iba't iba? Anong klaseng turo yan? Mali yan. Isa lang ang turo pagdating sa kaligtasan. Ang kaligtasan ay dapat common salvation, sabi ni Jude. Basahin natin ang Jude. Hindi iba-iba. Ang bihira. Pwede pala iba-iba. Verse 3, Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation. Common yan. At yung salvation, malawak yan mga kapatid. Kasama dyan yung election, predestination, di ba? Adoption, redemption, paliliwanag lahat yan. Mga Armenian, di naman niwala sa election. Di naman niwala sa redemption, sa predestination. Oh. Kasama yan common salvation yan Hindi nga sila niwala sa total depravity. Tingnan nyo medyo tatagalan ko dito kasi sabit sabit yung mga turo nila Tingnan nyo ang sabi nila, ang kailangan lang daw para sa isang tao na maligtas, sumampalataya kay Kristo. Sa person, si Jesus Christ. Regardless kung ang yung taong yon ay maniwala sa doctrines of grace o hindi. Ito tanong ko Okay, sabi niyo, save yung Armenian kasi sumampalataya kay Kristo. Pero hindi siya naniniwala sa doctrines of grace. Ano hindi niya pininiwalaan? Total depravity. Ibig mong sabihin yung Armenian na hindi naniniwala sa total depravity, na hindi siya niniwala na siya totally depraved, ay saved. Paano nangyari yun?
Sumampalataya siya kay Kristo na hindi siya naniniwala na siya totally depraved. Ano siya? Partially depraved. Kaya pala naniniwala sa free will. Na may kakayahan pala siya. Tama ba yon? Ito sumampalataya kay Kristo pero hindi naniniwala na siya'y elect. Kita niyo yung kalokohan ng turo na yan, no? Di ba? Analyze niyo mga kapatid, sapat lang daw yung sumampalataya kay Kristo kahit hindi maniwala sa doctrines of grace. Hindi mahalaga yun eh. So, ibig mo palang sabihin ganito, no? Sumampalataya yung tao kay Kristo, kaya nasave, kahit hindi siya naniniwala na siya'y elect. You see? Kaya pala, mayroong isang Bible Baptist pastor nagsabing, ako lang ang saved na hindi elect. Kaya pala, kita yung kalokohan na yan. Kasinungalingan yan eh. Kabalbalang aral yan. At yan ang itinuturo ng mga peking sovereign gracer. Pinagpipilitan nila yan. Hindi ganyan ang turo ni Apostol Pedro. Kaalaman, idadagdag sa pananampalataya. Kaalaman ng salita ng Diyos, kaalaman patungkol sa Diyos, kaalaman patungkol kay Kristo, kaalaman patungkol sa kanyang mga katuruan at mga aral, kaalaman patungkol sa kalooban ng Diyos. Lahat yan, lahat ng kaalaman na may kinalaman sa Diyos at sa kanyang salita, kinakailangan idagdag yan sa pananampalataya. Naunawaan natin? Walang exemption. Kaya nga sa 2 Peter, yan din, Peter, chapter 3, verse 18. Sabi ni Peter, 2 Peter 3:18. But grow in grace. Diyan nagsimula ang salvation, di ba? Naligtas sa biyaya. Kailangan lumago pa dyan. Kailangan magpatuloy sa grace. Tinuturo, kaya natin tinuturo doctrines of grace. Kasi grace yan eh. Grace in the salvation of men. At tayo nagtuturo at naniniwala ng salvation from first to last is all of grace. Kaya dapat lumago pa. Hindi lang matigil. O nga, naligtas sa biyaya. O tapos na. Ganun ba yon? Sabi ni Peter, okay na, buto-buto. Ayos na, buto-buto. Save na naman yan eh. Kahit hindi na alamin pa anumang mga doktrina, lalo na yung doctrines of grace. Maniwala man o hindi yung tao, save yun. Yan ba tinuro ni Peter? Turo nyo lang yan. Kayo lang nagsabi niyan. Aral nyo yan. Hindi yan aral ni Kristo, hindi yan aral ni Pedro. Lalago nga Kasi kung totoong naligtas sa biyaya, dapat lumago sa biyaya. Di ba? Pangalawa, and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Lalago sa kaalaman. Kailangan magpatuloy. Diyan natin makikita yung kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa kanila, okay lang, kahit di mag-aaral. Total, sumampalataya naman, ayos na yun. Save na rin yun. Sa langit na rin pupunta yun. Isang kalokohan at kasinungalingan yan. Hindi ganyan ang turo ng Biblia. Tuloy natin. Ano pa idadagdag? Balik tayo sa Pedro, ikalawang Pedro, kabanata 1. Ano pa idadagdag sa kaalaman? Yan. Talatang 6. Idagdag sa kaalaman ang temperance. Anong temperance? Self-control. Pagpipigil sa sarili. Kailangan idagdag yan. Ibig sabihin, ang taong sumampalataya kay Kristo, dapat pairalin yan. Dapat magkaroon siya niyan. Mahalaga yan sa buhay Kristiyano. Yung self-control o pagpipigil sa sarili. Kasi kailangan niya iwasan ang lahat ng kalabisan. Tulad halimbawa, kalabisan sa pagkain, pag-inom.
Kailangan Kristiyano, hindi matakaw. Ang gluttony sa Bible, kinokondem yan. Kinokondem yan. Kailangan din ng pagpipigil sa sarili sa paggawa ng lahat ng uri ng karumihan. Diba? At maruming pita ng laman. Kasi kung Kristiyano ka, hindi mo dapat gagawin yan. At pipigilin mo sarili mo. Bagamat may mga tukso, ang daming tukso, pero you have to control yourself. Naunawaan natin? Mahalaga yan eh. May pagpipigil sa sarili. Self-control. Laban sa karumihan at maraming pita ng laman. Sapagkat kung ang ating buhay ay isang tanawi ng kawalan ng pagpipigil sa sarili at puro tayo kahalayan at pagpapakasasa sa laman, ano mangyayari doon? Eh di wala po itong ipinahahayag kung ano ang iyong kaalaman o kung ano yung nalalaman. Wala kang kaalaman. Wala kang kaalaman tungkol sa Diyos, kaalaman tungkol kay Kristo, kaalaman sa Kanyang salita. Kung ang buhay natin ay isang tanawi ng pagpapakasasa at pagpapatuloy sa kalayawan at pita ng laman. Sino maniniwala Kristiyano ka pagka ganyan? Di ba? Kaya kailangan ng pagpipigil sa sarili. Control. Lalo na kung ang Espiritu Santo ay nasa iyo na. Hindi ka dapat mamumuhay ayon sa lamang, kundi dapat mamumuhay sa Espiritu. Dahil kung hindi, mga kapatid, pinakikita mo na wala kang alam. Wala kang kaalaman. Lalo na pagdating sa kaligtasan. Kaya kailangan ng self-control. Ikaapat, patience. Yan. Verse 6, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis. Yan, napakahalaga ding virtue yan na dapat pairalin ng isang tunay na mananampalataya ni Kristo. Kinakailangan niya ng pagtitiis. Patience. Patience is a virtue. Patience, saan yan magagamit? Saan yan ina-apply? Siyempre sa ating Kristiyanong takbuhan. Ang mga Kristiyano ay nasa karera. Di ba? Yung kung tawagin ay Christian race. Sa pagtakbo ng Kristiyanong takbuhan ay kailangan ng pagtitiis na dinadaluhan ng maraming kahirapan at pagsasanay. Diba sa takbuhan, kailangan dyan ng pagsasanay, kailangan ng training dyan, at napakaraming kahirapan dyan. Diba? Sa athletics. Kailangan din ng patience, mga kapatid, sa mga paghihirap na dumarating sa ating buhay, na galing mismo sa kamay ng Diyos. Mga afflictions, bilang isang mananampalataya. Hindi ginarantiyan ng Diyos na kapag isang tao ay sumampalataya kay Kristo, ay magiging problem free ang kanyang buhay. Marami nga Many are the afflictions of the righteous. Maraming kahirapan ang dadanasin ng isang Kristiyano, ang isang sumampalataya kay Kristo. At dapat niyang asahan yan. Kung kaya, kailangan niyang pairalin itong napakahalagang virtue or grace na ito, patience. Sapagkat ang mga mananampalataya, bago makapasok sa karya ng Diyos, ay daranas ng maraming kapighatian. Diba? Basahin natin ang Acts chapter 14. Acts chapter 14. Acts chapter 14.
sa verse number 22, confirming the souls of the disciples. Ito yung mga sumampalataya kay Kristo. Nagpahayag ng kanilang pananampalataya at pinagtibay sila ni Apostol Pablo at ni Bernabe. Pinagtibay ang kanilang mga kaluluwa at sila ay hinimok, sila ay hinikayat, minotivate, in-exhort sila to continue in the faith. And that we must, through much tribulation, enter into the kingdom of God. At dahil sa may tribulation, isa sa pinakamahalagang virtue ay patience para ma-endure unto the end. Pagtitiis, napaka-importante niyan sa buhay Kristiyano. Kaya huwag kayong maniniwala dyan sa mga bulaang mga ngaral, mga bulaang pastor, na nangangako sa mga taong tatanggap kay Kristo at sasampalataya ng maginhawang buhay, ng kasaganaan, ng pagpapala, na para bagang ang problema mawawala. Mga sinungaling yan. Kaya, nung tumanggap nga kay Kristo, nag-forward, nagtaas ng kamay, nanalangin ng sinner's prayer, ano nangyari? Nagpatuloy ba? Hindi. Bakit? Kasi dumanas ng mga pagsubok, ng kahirapan, sinubok ang salita. Dahil sa salita, natisod. Hindi na nagpatuloy. Kita nyo? Walang patience. Kasi nga hindi mga totoo. Okay? So kailangan yan para tiisin ang anumang kahirapan at mga kadalamhatian na galing mismo sa kamay ng Diyos nang walang pagrereklamo. Sa ilalim, kailangan ng patience, sa ilalim ng mga pag-uusig, ng mga panlalait mula sa mga tao, nang sa ganun, hindi tayo manghina, hindi masira ng ating loob dahil sa kanila at hindi tayo magalit. At lalo na, hindi tayo maghiganti. Gaya ng ginawa ng mga nauna na sa ating mga mananampalataya noon na pinag-uusig. Tinis nila ang lahat. Hindi sila gumanti. Hindi sila tumanggi. To the point na willing nilang ipinagkaloob, ipinuwis ang kanilang mga buhay. You see? Kaya napakahalaga niya pagtitiis sa isang Kristiyano. Yung kayang mga naniniwala na saved na raw sila at naniniwala na hindi na magiging mahirap ang buhay nila, paano kaya yun? Tsak yun, hindi makakapagtiis yun. Mahalaga yan eh. Pagtitiis sa pag-asa ng makalangit na kalwalatian. Hihintay natin yan. Kailangan din ng pagtitiis sa paghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Dahil kung walang pagtitiis, hindi na magpapatuloy. At kung hindi na magpapatuloy, wala na. You see? Wala nang pagtitiis. Ikalima, kailangan ng godliness. Idadagdag sa pananampalataya ang godliness o kabanalan. Ngayon, sa kabanalang ito, dalawa yan. Isang internal at ang isa ay external. Sa internal, Diyos ang may gawa niyan eh. Ginawa niya tayong banal. Tayo ay kanyang pinabanal. Tayo ay naging kabahagi ng kanyang banal na kalikasan. Ayan, naging partakers of the divine nature. Kailan nangyari yan? Sa kapanganakang muli. Tayo ibinukod ng Diyos upang maging kanya. Kaya may kinalaman to sa holy living. Ang isang taong may kabanalan sa Diyos, umiiwas yan eh, at lumalayo sa anumang uri ng karumihan at kasalanan. Anumang gawang mali, anumang gawang kalikuan. Ang taong may kabanalan, yan ay may takot sa Panginoon. At ang taong may takot sa Panginoon ay lumalayo
sa kasamaan. The fear of the Lord is to depart from evil. Not to depart from the Lord. Ang taong may takot sa Panginoon, hindi siya lumalayo sa Panginoon. Kaya nga nilagyan Kaya nga sinisidla ng takot ang puso para huwag lumayo sa Panginoon, kundi lumalayo sa kasalanan at kasamaan. Kinakailangan maging banal sa pamumuhay. Bakit? Sapagkat yaong tumawag sa atin ay banal. Be holy, for I am holy, sabi ng Diyos. Yan din ang sinabi ni Peter sa 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1 verse 15. But as he who hath called you is holy, so be holy. Saan? Anong scope? Anong area? In all manner of life. Because it is written, be holy, for I am holy. Nakakahiya kung di tayo mamumuhay ng may kabanalan. Nakakahiyang sumama sa Diyos. At hindi natin makakapiling, hindi natin makakasama ang Diyos kung hindi tayo namumuhay sa kabanalan. Sapagkat ang Diyos, ubod ng banal. 3 ulit ang kanyang kabanalan. Holy, holy, holy. Lord God Almighty. Ang langit ay lugar ng kabanalan. So paano mo makakasama ang Diyos kung wala kang kabanalan? At kung tayo ginawa ng Diyos na banal, so dapat mamuhay tayo sa kabanalan, di ba? Kaya nga tinuturo yan, mahalagang aral yan na hindi yan itinuturo sa mga Armenian churches. Tagal-tagal ko naging Armenian, minsan hindi nabanggit yan Dahil kung walang kabanalan, hindi natin makikita ang Diyos. Hebrews chapter 12, verse 14. Follow peace and holiness, without which no man shall see the Lord. Kaya nga sabi ng Panginoon Kristo, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kaya kung totoo kang saved, kung totoo kang sumampalataya kay Kristo, dapat idagdag mo sa iyong pananampalataya ang kabanalan. Mamuhay ka ng may kabanalan. At hindi mamumuhay sa kasalanan. Kaya hindi tayo sumasang-ayon dyan sa turong one save, always save. Save pa rin kahit di namumuhay sa kabanalan. Save pa rin kahit namumuhay sa kasalanan. Save pa rin kahit magpatuloy na gumawa ng karumihan at kasalanan. Save pa rin kasi nga sumampalataya. Kasi nga tinanggap si Kristo. Mali. Hindi totoong pananampalataya yun. Naunawa natin mga kapatid. Kaya nga napaka-importante. Sa pananampalataya, sabi ni Pedro, idagdag nyo itong mga bagay na ito. Kasama dyan ang kabanalan. Yan. Pangalawa ay external holiness. Ito yung tinatag na piety. Godly work. Yan. Tumutukoy ito sa buong pagsamba sa Diyos. Tulad nito, ito'y bahagi ng ating godliness. Na tuwing linggo tayo nagtitipon. Yan. Ito'y works of piety. Works of godliness to Na dito tayo ay sama-samang nananalangin. Dito, sama-sama tayong nagpupuri at nakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kabilang din dyan ang pagdalo sa mga Kristiyanong pagtitipon at pagsasagawa ng lahat ng mga ordinansa ng Panginoon tulad ng bautismo at banal na hapunan. Bahagi yan ng kabanalan. Pero, gayunpaman, importante muna yung internal godliness or internal holiness. Kasi kung walang internal holiness na ang Diyos ang may gawa, by the way, hindi ang tao. Kahit na may external godliness, ang sabi ni Pablo, forma lang yan. Having a form of godliness, but denying, wala namang power of godliness in their religion.
Bali, wala. Walang kabuluhan. 2 Timothy 3:5. Having a form of godliness but denying the power of it. Meaning denying the power of godliness. Meaning the power of godliness is absent. Wala naman talagang kapangyarihan ng kabanalan. At saan galing yung kapangyarihan ng kabanalan? Sa Diyos, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya yung relihiyon, bungkag, empty profession of faith, hindi tunay na pananampalataya. Ampaw. Kaya mahalaga ang internal holiness. Kaya dapat idagdag sa pananampalataya, godliness. Ika-6, idadagdag sa godliness ay brotherly kindness. Verse 7, 2 Peter chapter 1 verse 7, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. Kasama yan. Mabuting kalooban sa kapatid. Ito may kinalaman sa ating pong pakikitungo sa ating mga kapatid kay Kristo Jesus. Sa household of God, sa family of God. Ito ay isang magiliw na pagmamahal sa lahat ng ating kapwa Kristiyano na nangag-iibigan sa isa't isa ng buong alab mula sa isang dinalisay na puso. Nabanggit na rin yan ni Peter sa 1 Peter chapter 1 verse 22. 1 Peter chapter 1 verse 22. Seeing that ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren. Pag-ibig na walang pagpapaimbabaw. Tunay at wagas na pag-ibig. Hindi kunwari lang. Tunay na pag-ibig. With the brethren. See that ye love one another with a pure heart. Fervently. Dapat kasama yan. Dapat idinadagdag yan sa pananampalataya. Pag wala yan, walang kabuluhan. Ang gawaing pangrelihiyon. Kaya nga, ang mga kapatid kay Kristo, dahil sa merong brotherly kindness, ay nagpapanalanginan sa isa't isa. Nagtutulungan at nagdadamayan sa isa't isa. Hindi nagsisiraan. Hindi ho nagtitirahan. Hindi nag-aaway-away. Pangit. Hindi yan larawan ng isang pamumuhay ng isang tunay na mananampalataya ni Kristo. At pangatlo, ikapito, kaya yan nagagawa dahil sa idadagdag yung charity. In verse number 7, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Na siyang pinakadakila sa lahat. Sabi ni Paul, faith, hope, love. But the greatest of this is love. 1 Corinthians 13:13. Ang pag-ibig, mga kapatid, galing sa Diyos yan Sapagkat God is love. God is love. Ngayon, kung ang isang tao ay sumampalatay kay Kristo, kung siya'y Kristiyano, siya'y tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig na tinutukoy dito yung pag-ibig to ng Diyos At hindi po katutubo sa tao ang pag-ibig ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay nagtataglay ng pag-ibig ng Diyos. Ang pinag-ukulan lang ng Diyos ng kanyang pag-ibig ay ang kanyang mga hinirang. For God so loved the world, that is the world of the elect. That is the world of the believers. Yun lang po inibig ng Diyos. Having loved His own, He loved them unto the end. John 13 verse 1. Ang mga inibig ng Ama ay yung kanyang mga hinirang, yung kanyang mga pinili na sila'y ibinigay
sa kanyang anak para tubusin. Kaya nga, may kinikilala si Jesus Christ na ang lahat ng mga ibinigay mo sa akin. Alam ni Kristo na mayroong ibinigay sa kanyang ama na itong mga ibinigay ng ama sa kanya, inibig ng ama. Tapos, tinubos ng anak. At namatay ang anak para sa kanila. At sila'y tinawag ng banal na Espiritu sa kapakanakang muli. Yan yung mga inibig. Ang taong totoong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, yun yung iibig. Dito sabi ni Juan, we love Him because He first loved us. Kung inibig ng Diyos lahat ng tao, without exemption, hindi lahat ng tao dapat iibig pabalik sa Diyos. Hindi. Hindi lahat ng tao umiibig pabalik sa Diyos. Lahat ng tao lapastangan sa Diyos at wala silang pag-ibig sa Diyos, wala silang pagpapahalaga sa salita ng Diyos at wala silang pagpapahalaga sa mga kautusan ng Diyos. Sapagkat ito'y kanilang sinusuway, nilalapastangan. So yan ba'y patunay na sila inibig ng Diyos? Hindi! Ang pag-ibig ng Diyos, sumisibol yan, sumisilay sa puso. Basahin natin ang Roma, Kabanata 5, Romans chapter 5. Bilang patunay na hindi lahat ng tao inibig ng Diyos, hindi lahat ng tao naging object ng pag-ibig ng Diyos. In Romans chapter 5, verse 5. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts. You see? Sino tong kausap ni Paul? Mga mananampalataya na nasa Roma. Iglesia na inibig ng Diyos at binili niya ng kanyang dugo. Sila yung may pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos ay nabuho sa kanilang mga puso. Paano? By the Holy Spirit. That is regeneration. Who giveth unto us. Nung paman, sa walang hanggan, tayo inibig na ng Diyos. Pero yung aktual na pag-ibig ng Diyos ay aktual nating naranasan sa kapanganakang muli. Look at in verse number 8. But God commended His love again toward us, toward God's people, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Now, yamang tayo nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, experimental love of God, inaasahan na tayo iibig pabalik sa Diyos at iibig tayo sa ating kapwa. Kaya yung pananampalataya ay dadagdagan ng pag-ibig. Ibig sabihin, dapat lumago pa sa pag-ibig. Siyempre, una, pag-ibig sa Diyos. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, soul, mind, and strength. Ang makakasunod lang yan, yung nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Ang makakaranas yan ay yung love of God is shed abroad in their hearts. Yun lamang ang makakatupad ng greatest commandment na thou shalt love the Lord your God. Naunawaan nyo? At ang pangalawang greatest commandment, love your neighbor as yourself. So dito sa pag-ibig na sinasabi ni Peter, pag-ibig sa lahat ng tao yan. Kasama dyan ang ating mga kaaway. Kasi sabi, love your enemies. Gayon din sa mga mananampalataya kay Kristo. Sa sambahayan ng pananampalataya. At siyempre, higit sa lahat sa ating Panginoong Hesus. At paano napatutunayan na ikaw ay may tunay na pag-ibig kay Kristo kung sinusunod mo ang kanyang mga utos? If you love me, keep my commandments. Ang dami ang daming gagawin. Hindi lang pala kailangan sumampalataya. Oo, doon nagsimula.
Pero kailangan idagdag mo to. Hindi para masave, ha? Kasi doon pa lang sa pagsampalataya, justified na, di ba? Being justified by faith. O, so, kung ang tao ay totoo nga na-justified na by faith, hindi ho natitigil doon. Kung totoong saved siya at napawalang sala na, meron siyang tungkulin. Ano yun? Idagdag niya itong 7 ito. Nakita niyo? Yan. So ito yung mga kadahilanan na dapat isaalang-alang kung bakit gagawin nito. Look at in verse 8. Isang positibong aspeto at ikalawang negatibong aspeto. Positibo muna tayo. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, tigil muna. Nakita niyo, no? Hindi lamang dapat nasa atin ito. Hindi lamang dapat nasa atin ang mga bagay na ito. Dapat sumasagana pa. Kailangan pagsikapan natin ng may buong pagsisikap, giving all diligence, na palaguin natin ito. Itong 7 ito. Naunawa nyo? Ngayong nasa atin na. You see? Kasi pag ginawa mo yan, ginawa natin yan, ang sabi rito, hindi kayo pababayaang maging mga tamad. Patunay yan ay kay totoong Kristiyano, hindi ka tamad. Kasi ang totoong Kristiyano, hindi tamad, nagsisikap. Nagpe-persevere. This is the doctrine of the saints' perseverance. Hindi dapat hihinto eh. Maling-mali talaga turo ng mga Armenians. Pagka tumanggap na, ayos na yun. Basta napatanggap na, okay na yun, save na yun, sa langit na pupunta yan. Sigurado yan. Kaya binabautismo na agad eh. Wala naman bunga. Wala naman itong 7 ito, hindi mo na makita sa kanilang mga buhay. You see? Hindi ganun ang turo ni Pedro. Ang turo ni Pedro, hindi lang nasa inyo ang mga bagay nito, dapat sumasagana. Dahil pag nangyari yan, hindi kayo pababayaang maging mga tamad. Masisipag sa kabanalan, masisipag sa gawa ng katuwiran, masisipag sa paggawa ng kabutihan, masisipag sa paglago sa kaalaman, sa pag-ibig, sa biyaya, at marami pang iba. Masipag. Ang tunay na save, masipag. Hindi tamad. O mga walang bunga. Dapat ang totoong save nagbubunga. Saan nagbubunga? Sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Pangatlong beses na yan nabanggit yung pagkakilala kay Kristo. Kaya ang totoong sumampalataya kay Kristo, lumalago siya sa pagkakilala kay Kristo. At paano nangyayari yun? Eh di sa paglago sa kaalaman. Kaya nga dinudoktrinahan pa yan eh. Tinuturuan niya, nagpapatuloy pa nga yan sa mga aral ni Kristo. Kaya nga sabi nga ni Jesus Christ doon sa mga sumampalataya mga Hudyo sa kanya eh, if you continue in my word, then you are my disciples indeed. There must be a continuance in the word of the Lord. Kaya hagip yan, ng mga aral ni Kristo, hagip yan, lalo na yung doctrines of grace, sovereignty of God. Nasa umpisa, hindi pa alam yan ng mga sumampalataya kay Kristo. Kaya nga ituturo eh. At pagka itinuro, tatanggapin, hindi tatakwin. Eh, tinakwin. Save yun? Sa inyo, save yun. Dito, hindi. Hindi natin matatanggap yon dahil hindi yun ang aral ng Biblia. Ito ang aral ng Biblia, oh, kaliwa-liwanag. Aral ni Pedro, aral ni Pablo, aral yan ng Panginoon Jesus, aral ng Ama yan. Yan ang totoong may tunay na pananampalataya. Hindi katulad ng pananampalataya na sinasabi ng mga peking sovereign Christian, na pananampalataya ng mga Armenian. Basta lang daw sumampalataya sa person, basta lang sumampalataya kay Jesus Christ, save na yun.
Ayos na, buto-buto doon. Maling-mali ang turo. Kasinungalingan yun. Tuloy natin. Dapat nagbubunga, oh. Dapat nga sumasagana sa bunga, eh. At paano naging nasa atin? Paano naging nasa kanila? Kasi nga, ginawa ito sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Diba? At ginamit at isinagawa, kaya lumago. Kaya sumagana. At sa pamagitan pa rin ng tulong ng Diyos, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo. It is God who works in you, both to will and to do of His good pleasure. Philippians chapter 2, verse 13. Yan. Sa ibang salin, hindi kayo magiging walang saysay. Ibig sabihin, totoo talaga, genuine Christian. Genuine professor of faith. Hindi lang talaga siya professor of faith. He possesses true saving faith. Diba? Hindi kayo magiging walang saysay o walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. Kaya ang pagsaganan nitong lahat ng mga biyayang Kristiyano sa atin ay hindi tayo magiging tamad. O hindi, walang bunga. Magbubunga. Magdudulot ito ng kasiglahan sa atin, magiging masisigasig at masigla at aktibo sa lahat ng praktikal na Kristyanismo. At lubos na mabunga sa mga gawa ng katwiran. At ang mga ito ang magdadala ng maraming kaluwalhatian sa Diyos. Ang tanong, paano kung walang bunga? Ito yung negatibo. Verse 9. Sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito ay bulag. Ano ibig sabihin ng bulag? Wala siyang tunay na kaalaman ng Diyos, wala siyang tunay at tamang kaalaman kay Kristo, wala siyang tunay na kaalaman ng mga aral ni Kristo. Lahat ng alam niya, intelektual lang. Kaalamang kaisipan lang yan. Hindi kaalamang espiritual, hindi kaalamang eksperimental, hindi kaalamang partikular at praktikal. Bulag. Walang tunay na kaalaman. Walang tunay na pagkakilala kay Kristo Jesus. Bulag. Ano ibig sabihin yan? Save o hindi? Save ba yan? Paano magiging save yan? Hindi niya naranasan ang gawa ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang puso. In other words, hindi siya nakaranas ng kapanganakang muli. Kasi walang sigla, walang kapangyarihan na gumawa. Wala eh. Kasi nagagawa yan sa pamagitan ng kapangyarihan din ng Diyos. So wala din siyang tunay na spiritual light into the gospel. Hindi niya talaga naintindihan ang ebanghelyo ni Kristo at wala din siyang pagkaunawa sa mga aral o katuruan o doktrina ni Kristo. Lahat ay pawang forma lamang ng kabanalan, having a form of godliness without the power of godliness. The miracle of grace has never been wrought in their hearts. That's why they are still blind. At anumang natural na kaunawaan nila ng mga bagay, spiritually blind. You see? Pangalawa, na ang nakikita lamang ay ang nasa malapit, nearsighted. Hindi nila makita ang malayo. Cannot see afar off, meaning yung mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Samantalang ang mga bagay na nakikita sa malapit lang ay temporal. Yan ang sinasabi doon sa 2 Korinto, Kabanata 4. Basahin natin, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4. Ayan. Verse 18. While we look not at the things which are seen,
but at the things which are not seen. Bakit? For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So itong mga ito na hindi lumalago sa mga biyayang ito, they cannot see afar off. Hindi nila makita ang mga mahalagang bagay. Hindi nila nakikita at naunawaan ang mga aral ni Kristo. Lalo na doctrines of grace. Kasi nga mga bulag. Yan ang dahilan mga kapatid kung bakit natin pinagigiitan talaga ng mga Armenian di yan saved eh. They cannot be saved. Because they cannot see things that are afar off. Things that are spiritual. Things that are eternal. Ang nakikita lang nila puro temporal. Kita nyo ha? Yang mga nangangaral ng mga Armenian na puro blessing, blessing. Kasaganaan, pagpapala. Na pagka ikaw'y nanagana, nasa iyon Diyos. Pag naghirap ka, ayan, pinarurusahan ka ng Diyos. Kasi wala silang alam, kundi puro temporal, karnal, material. Pagka malaki ang church, maraming miyembro, ayan, nandyan ang Diyos. Pero pagka ang simbahan, maliit lang, konti miyembro, wala dyan ang Diyos. Kasi nakikita lang nila, temporal, karnal, material. Hindi sila nakakaunawa ng mga bagay na espiritual. Kasi sila'y nasa laman, wala sila sa espiritu. Ang mga ipinanganak ng laman ay laman nga. Pero ang pinanganak ng espiritu ay espiritu. At ang mga nakikita nila ay mga bagay na espiritual. At yun ang kanilang pinahalagahan. Katotohanan, mga salita ng Panginoon. Yan ang kanilang pinahalagahan. See? Kaya sa mga simbahan ng mga Armenia, puro material eh. Nakatutok sa material, sa mga bagay nakikita. Hindi nga nila nakikita yung karumihan ng kanilang mga puso eh. The wretchedness, the plague of their own hearts, no? They cannot see that. See? What is within themselves, the sins of their hearts, the pollution of their nature, and the evil that dwells there. Hindi nila nakikita na sila'y aba, that they are poor and wretched and miserable. Pero sila ay nananaginip na sila'y mayayaman and in need of nothing, na wala na silang kailangan pa. Hindi nila nakikita na sila ay nothing. Ang nakikita lang nila, walang iba kundi outward things. The things of time and the things of sense, the worldly and earthly things na mas malapit sa kanila at sa kanilang paligid. At doon nakalagak ang kanilang mga puso. Hindi sila interesado sa mga bagay na espiritual, lalo na sa mga katotohanan ng Diyos sa kanyang mga salita. They cannot see afar off. Then lastly, pangatlo, sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Ibig bang sabihin, nalinis to? Hindi. Kasi kukontra yan sa paliwanag ni Pedro na blind, cannot see afar off, na mga palatandaan niya na hindi talaga ito saved. So ano ibig sabihin nito? Na nakalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Ibig sabihin, ayon sa kanyang sinasabi na siya'y nalinis. Tapos nakalimutan. So professing lang po ito mga kapatid, no? By his profession, or according to what he professed, na siya'y saved na siya ay nilinis na siya ay ligtas na, tapos nakalimutan. So ang totoo niyan, hindi talaga nakaranas ng tunay na paglilinis. Yan. He has forgotten that he once professed to have been purged from all his sins by Christ. Marami naman taong ganyan eh. By profession, sinasabi na si Kristo ang kanilang Savior, sila'y nahugasan ng dugo ni Kristo, sila ay ligtas na, sila'y tumanggap kay Kristo, sila'y may buhay na walang gana. Lahat naman eh, nagpo-profess eh. Nagsasabi. Pero hindi totoo. Ampaw. Dahil hindi naapektuhan ng puso.
Ngayon, finally mga kapatid, hindi natin pwede tapusin to na hindi natin mababanggit yung verse 10. Importante yan eh. Mga pangaral, panghikayat sa pagtupad nitong gawain na dapat isakatuparan to. Bakit? Sapagkat ang sabi sa talatang 10, kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Ibig sabihin, ang isang taong sumampalataya, kung totoo siyang tinawag para sa kaligtasan, at kung totoong siya'y kasama sa mga hinirang ng Diyos, kailangan mapasa kanya itong 7 ito. Dahil ito ang magpapatunay na totoo siyang saved. Ito ang magpapatunay na siya nga'y tunay na tinawag ng Ebanghelyo. At tunay ang kanyang pagsampalataya. At tunay siyang hinirang ng Diyos. Kaya nga, give diligence. Pagsikapan. Tapos sasabihin ng mga peking sovereign gracer, hindi na kailangan, basta sumampalataya, ayos na yun. Sumampalataya na in the person of Jesus Christ, in His blood, on His death on the cross of Calvary, na siya'y sumampalataya that Christ died for him and was buried and rose again. Okay na yun. Saved na yan. Kasinungalingan yan, hindi totoo yan. Kinakailangan you have to give diligence to make your calling and election sure. Now, we are not saying na kailangan gawin niya to para masave at para hindi mawala ang kanyang salvation. That's wrong. Hindi ganon. Ang sinasabi ni Peter, kung totoo kang sumampalatay kay Kristo, kung totoo kang Kristiyano, kung totoo kang saved, kung totoong napatawad ka na sa mga kasalanan, kung totoo kang may pagkakilala kay Kristo Jesus, patunayan mo. Pakita mo itong 7 ito. Dahil kung hindi, bulag ka, hindi ka nakakakita sa malayo, yan, at nakalimutan mong ikay nilinis, ayos sa iyong sinasabi na ikay nilinis ng kanyang sa iyong mga dating kasalanan. Pero pagka napatunayan mo, ili ka nga, save ka nga. Ang tanong ko ganito sa Armenia na sinasabi lang save, na hindi naniniwala sa eleksyon, paano niya masusunod to? Hindi nga siya niwala sa eleksyon Anong patutunayan niya na siya elect? Hindi nga niwala sa eleksyon Sige nga, kayo mga peking sovereign gracer kayo, mga tinuturo nyo kasi nungalingan, hindi kayo matutuong mga sovereign gracer. Sige nga, turo nyo sa Armenian yan, na hindi niniwala sa eleksyon. Paano niya patutunayan elect siya? Paano niya patutunayan salvation niya? Na totoo siyang saved. Kung hindi niya gagawin itong 7 ito. You see? Yan ho ang punto niyan mga kapatid. No? Dapat nating gawin ito bilang isang natatangi at tiyak na bagay at ilagak natin dito ang ating mga sarili bilang isang bagay na dapat nating maisakatuparan ng mayroong buong pagsisikap. Hindi pa tapos ang laban. Huwag natin sasabing save na tayo tapos wala tayong pagsisikap. Hindi pwede gano'n. Kung totoo kang save, magsikap ka. Mag-strive. Yan. Make your calling election sure. Kaparehas din yan mga kapatid doon sa turo ni Paul na work out your own salvation with fear and trembling. Kaparehas din yan sa turo ni Santiago na faith without works is dead. Pakita ka ng mga gawa mo. Yan. Kasi hindi dapat makontento ang mga sarili natin sa isang virtue lamang. Hindi po tayo dapat tumigil ng buong sikap o sa pagsikap hanggang sa maangkin natin ang lahat ng mga spiritual graces na ito. 7. Ang binanggit ni Peter. Lahat yan, mahalaga yan. Hindi pwedeng mawala isa dyan. Kung nagkukulang ang isa, kailangan i-develop yun. Kung nangihina ang isa, kailangan palakasin yun. Kailangan lahat yan dinidevelop. Lahat yan pinaunlad. Pinasasagana.
Araw-araw yan na trabaho sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Finally, mga kapatid, ang lahat ng mga spiritual graces na ito ay dapat makita sa ating mga sarili at dapat mahayag yan sa ating mga buhay. We have to exercise all these things. Ang pagsasagawa ng mga ito ang magpapatunay ng ating kaligtasan. Na tayo nga'y saved. Hindi para masave, na tayo nga ay totoong sumampalataya kay Kristo. Na totoo yung pananampalataya natin, kaya nga dadagdagan eh. Ito ang magpapatunay, mga kapatid, na ikaw at ako ay tunay ngang tinawag ng Diyos sa kaligtasan. Ito ang magpapatunay na ikaw at ako ay tunay na mga hinirang ng Diyos. Ang mga itong magpapatunay na ang Diyos nga ang gumagawa sa atin. Kapwa sa pagnanasa at paggawa. Tanda natin, may karera tayong dapat takbuhin, kailangan natin tapusin yan. Mayroon tayong digmaan na dapat nating ipanalo. Let us fight the good fight of faith. Amen? Manalangin na tayo. Panginoon naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong mga salita na pinahayag sa amin. Napakaliwanag po ng mensahe niyo, Panginoong Diyos. Meron kami mga tungkulin, meron kami mga gawain, trabaho na dapat naming pagsumikapang gawin ng may buong pagsisikap para mapatunayan na talagang kami nga po ay mga anak ninyo, kami mga ranas na ng kapatawaran ng aming mga kasalanan, kami mga totoong saved. Panginoong Diyos, bagamat mga tungkulin na dapat namin gawin pero hindi namin magagawa ito sa sarili namin. Lahat ng yan ay sa biyaya po ninyo. Kaya panalangin namin, Panginoon Diyos, maawa kayo sa amin. Tulungan niyo po kami na may sagawa ang mga bagay na ito. Biyayaan niyo kami hanggang sa dumating ang Panginoon Kristo. Dalangin namin na tapat kaming magpapatuloy. Panalangin namin na pagdating ng Panginoon Jesus, matagpuan niya kami na masigasig sa pagtupad nitong mga tungkulin. Tapat o kami maabutan niyang tapat na naglilingkod. Kailangan namin tapusin ang karera, kailangan namin manalo sa digmaan laban kay Satanas, digmaan laban sa sanglibutan, digmaan laban sa kasalanan at digmaan laban sa aming mga sarili, Panginoon Diyos. Kailangan namin magpagan. Wala pa ang kapahingahan sa amin habang kami narito sa lupa. Tulungan niyo po ang church, Panginoong Diyos. Sana po lahat ng kaanib ng iglesia susundin ito. Kaya na may pinapanalangin namin sila. Sana po magpagal sila, sana naman ay magpatuloy sila. Huwag silang maging mga tamad. Huwag silang maging mga walang ginagawa. Kung sila'y totoong mga ligtas, kung sila'y totoong mga sumampalataya sa Panginoon Jesus at may tunay na pagkakilala sa Panginoon Kristo, panalangin namin na sama-sama kami magpupursigi at magpupunyagi, mag-strive upang makapasok sa makipot na pintuan hanggang sa makarating sa kaharian ng Panginoon Kristo sa kanyang kaluwalhatian. Preserve niyo po ang church, Panginoon Diyos, sa purity ng doctrines and morals. Preserve niyo kami, Panginoon Diyos, sa kabanalan at katwiran. Panalangin namin ang mga mahal sa buhay, pinagpe-pray din namin salvation nila. Maawa kayo sa kanila, O Diyos, iligtas niyo rin sila. Panalangin namin ang mga may sakit, Sister Lenny, mahabag kayo sa kanya, Panginoong Diyos. Tulungan niyo siya na bumuti ng kanyang katawan. At
Sana po ang kalakasan na binibigay niyo sa kanya, gamitin niya yan para sa paglilingkod niya sa inyo habang siya may buhay pa. Ma-realize niya na life is short. Tulungan niyo siya, Panginoong Diyos, na makatulong sa pagkaunawa niya itong kanyang karamdaman upang lalo siya maging matapat sa inyo. Tawain niyo siya, Panginoon, i-provide ang kanyang pangailangan. Amin din po ipinapanalangin si Sir Olive, Panginoong Diyos, Pipino, tulungan niyo siya sa kanyang kalagayan, provide niyo po lahat ng kanyang pangailangan. Maasa kami, Panginoong Diyos, awat biyaya ho niyo, siya inyong muling ibabangon. Lalakas muli ang kanyang katawan, ang galing sa kanyang karamdaman. I-comfort niyo siya, Panginoong Diyos. Strengthen at maintindihan niya ang kalooban niyo sa kanyang buhay. Ganun din po, Sister Olive Bugaay. Pinagpipray namin si Pastor Orly Porto, si Pastor Nonoy Gani, ganun din po si Pastor Ronnie San Jose, si Brother Noli, Brother Andong, at si Brother Bobby, ang aking may bahay, Panginoong Diyos, si Brother Arnel, maging si Brother Jundel. Bagan niyo po, Panginoong Diyos. Ganun din po ako, Ama, sa aking kalagayan. At sa iba pang mga kapatiran, may mga sakit, pinapanalangin namin silang lahat. Kawan niyo sila, Panginoong Diyos. Tulungan sa kanilang kalagayan. At ganun din sa aming mga mahal sa buhay. Sumami nawa, Panginoong Diyos, ang iyong pag-iingat, patnubay sa amin. At ang isang linggo na aming harapin, maging blessing sa amin. Nabili namin sa inyong lahat, aming Diyos. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na si Jesucristo, ito po aming dalangin. Amen. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang gabi sa inyo lahat. Tapos ng ating banal na pagtitipon hanggang sa susunod na linggo. Magsama-sama tayo ulit sa paglilingkod sa ating Panginoon. God bless us all.